Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Ang madilim na dragon chariot ay tuluyang huminto, at isang malalim na boses ang lumitaw. Senior Old G, matagal na tayong hindi nagkikita. Si Ren Biao, na nakasuot ng itim na robe na may tuyot na mukha, ay dahan-daang lumabas. Ito ang nangungunang figure ng Demon Slaying Sect. Naalala ni Lasho ang kanyang dating hitsura. Tumanda ka na. Tumawa si Ren Biao sa komento, malayo sa iyo, Senior Old G. Ang mabuhay ng ilang daang taon ay hindi issue. Tiningnan siya ni Lasho ng may malalim na mga mata. Nakikipusta ako na hindi ka mabubuhay ng higit pa sa ngayon. Nanatiling kalmado at walang takot si Ren Biao. Senior Old G, hindi ba ninyo nakikitang kakaiba ang lahat dito? Nagsalita si Lasho ng walang pakialam, pakinggan natin. Nang lumitaw ang madilim na dragon chariot, huminto na ang labanan sa pagitan ni Duan Mushi at Huang. Walang nasugatan sa magkabilang panig. Tumugon si Huang, noong una akong bumisita sa Evil Sky Pavilion, talagang dumating ako ng may sinseridad. Ngunit ang pagiging agresibo ng Evil Sky Pavilion ay pumilit sa akin na gumamit ng estratehiyang ito upang akitin kayo rito. Senior, ang aking unang intensyon ay kapayapaan, ngunit nagbago ang isip ko sa kalagitnaan. Mayroon lamang akong isang kahilingan. Sana ay ibigay ng senior ang traidor na si Yan Yin mula sa Evil Sky Pavilion sa palasyo. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin ang lahat sa cloud-piercing flying chariot. Lahat ng ito para kay Yan Yin, sadyang inaakit ang Evil Sky Pavilion. Nakaramdam si Xiaoyu ng halo-halong emosyon at mabilis na yumuko upang magpaliwanag, hindi po alam ng disipulo na ito ay isang bitag. Patawarin ninyo ako, Master. Umiling si Lasho, na nagpapahiwatig na walang problema. Mangyayari pa rin ito kahit wala si Xiaoyu. Hindi maaaring hayaan ng Evil Sky Pavilion na nakawin ng mga inapo ng Ten Sorcerers ang Golden Court Mountain Barrier. Sumanghal ng malamig si Ming Shirin, sino ang nagbigay sa inyo ng kumpiyansa? Ikaw at si Ren Biao, sa tingin ninyo ay makakagawa kayo ng bitag para sa amin. Ibinuko ni Huang ang kanyang mga braso na may ngiti sa kanyang mga labi, kumpiyansa. Narito mismo ito, ang mga karapat-dapat na kalaban lamang na naruroon ay sina Ren Biao, Huang, at Wu Guan. Sa panig ng Evil Sky Pavilion, naroon sina Wu Wuya, Duan Mushi, Ming Shirin, at ang malalim at hindi maarak na tagapagtatag mismo ng Evil Sky Pavilion. Mahigit 20 pulang rogue cultivator ang nagdikit ng kanilang mga kamay, na naglalabas ng mahinang primal energy. Nagdikit din ng kanilang mga kamay sina Huang at Wu Guan. Sa gitna, sa loob ng 3 milyang radius, biglang nawala. Nakasentro sa mga pulang rogue cultivator, lumitaw ang isang semicircular na porma sayon na may 10th light purple na bilog. Matapos gawin ang lahat ng ito, ipinaliwanag ni Huang, ang pormasyong itinayo namin ay hindi para nakawin ang Golden Court Mountain Barrier. Iyon ay isang panlilinlang lamang. Ang pormasyong ito ay tinatawag na Ancestors' Great Formation. Nang marinig ito, nagpakita ng pagkagulat si Wouda, Ancestors' Great Formation. Mahigpit na kinuyam ni Little Yuan ang kanyang mga kamao, wala akong pakialam kung anong porma sayon iyan. Bubugbugin ko kayo hanggang sa hindi ninyo makita ang inyong mga ngipin. Umiling si Wouda, ang Ten Sorcerers ang mga ninuno. Ang pormasyong ito ay maaaring magbigay sa kanila ng kapangyarihan ng Ten Sorcerers. Ibig sabihin, hinaharap natin ang mga masters ng Ten Sorcerers. Mabilis, na tumingin si Ming Shirin kay Lasho, Master, dapat ba nating iwasan ang kanilang matalim na talim? Kailangan bang tumakas ang Grand Master ng Evil Sky Pavilion? Ikanaway ni Lasho ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi kailangan. Hayaan ninyong makita ko kung gaano kayo kahusay, kayong Ten Sorcerers. Ang purple na aura ay patuloy na tumataas sa paligid ni Huang, bakit ninyo ito kailangang gawin, Pavilion Master? Ang Ten Sorcerers ay nakahihigit sa 10 sikat na Masters. Paano ninyo ito kakayanin ng walang harang? Nang makita ang tamang sandali, bumaling si Ren Biao sa kanyang mga tauhan, nasaan ang ikatlong chief? Mabilis na yumuko ang isa sa mga tauhan at sumagot,
malapit nang dumating ang ikatlong chief at Sword St. Lucian. Malalim na sumimangot si Wawuda, ang bagay na pinakagusto kong iwasan ay nangyari pa rin. Ako ay palaging mula sa Cloud Sect, ngunit ngayon ay sumali ako sa Evil Sky Pavilion. Ang mga huling taong gusto kong makaharap ay ang aking mga dating kasamahan sa sekta. Nagtatakang nagtanong si Ming Shirin, Old ha, si Sword St. Lucian ay palaging nakatuon lamang sa paglilinang. Paano siya makikipagsabuatan sa Demon Slaying Sect? Hindi ba ang Cloud Sect ay isang matuwid at kagalang-galang na sekta? Namula ang mukha ni Wawuda, hindi sigurado kung paano magpapaliwanag. Sumali na rin siya sa Evil Sky Pavilion, kaya ano pa ang masasabi? Malalim na bamantong hininga si Pan Zong. Si Sword St. Lucian ay isa sa 3 dakilang sword fanatics, ang kapatid ni Lasho Changqing. Pareho silang umabot sa rurok sa kakayahan sa espada, palaging nakatuon sa landas ng paglilinang at bihirang nasasangkot sa mga alitan. Hindi inaasahan, si Lucian ay naging piyon para sa iba. Hindi sumang-ayon si Huang sa kanyang pahayag, hindi lubos na tumpak ang mga salita ni Brother Pan. Galing ka sa Clarity Sect, isa ring sikat at matuwid na sekta, at ngayon ay sumali ka sa Evil Sky Pavilion. Hindi ka ba piyon din ng Evil Sky Pavilion? Matapos marinig ito, malamig na sumanghal si Pan Zong, bagaman sumali ako sa Evil Sky Pavilion, tinatanong ko ang aking sarili at walang pinagsisisihan. Kayong mga inapo ng Ten Sorcerers ay naging mga lawin at aso ni Molly, hindi ba kayo nakakaramdam ng kahihiyan sa mga ninuno? Tumawa si Huang, walang saysay ang pakikipagtalo. Ang katapatan ko sa korte ay kasing linaw ng araw at gabi. Hindi na nakapagpigil si Pan Zong, paano ninyo nangangahas na sabihin na hindi ninyo kilala si Molly? Nang marinig ito, bahagyang sumimangot si Huang, ano ang alam mo? Nagkataon lang na pumunta ako sa palasyo upang humingi ng medikal na tulong at nakilala ko ang royal physician. Hindi sinasadya, may ilang bagay akong nalaman. Nag-usisa ang iba at nagtanong, kung gayon, sino si Molly? Isinambit ni Pan Zong ang nakagugulat na balita ng salita sa salita. Si Molly ay isang lalaking naglilingkod sa ikalawang prinsipe na si Luan. Nagulat ang lahat ng marinig ito, na nagpapakita ng kawalan ng paniniwala. Ang balita ay talagang nakagugulat. Kahit si Lasho ay hindi ito inaasahan. Kung ganoon, hindi ba si ikalawang prinsipe Luan si Dong Xiang? Hindi, marahil si Molly ang siya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Pan Zong. Sa kanyang mga mata, may bahid ng simpatiya. Sa sandaling ito, distorted ang mukha ni Pan Shou, ang kanyang mga mata ay halos lumuwa, at ang kanyang mga labi ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang kanyang ekspresyon, tahimik at hindi natural, ay nag-aalab sa galit habang nakatitig siya kay Pan Zong. Dati ay ininsulto mo ang 10 ninuno ng sorcerer sa Evil Sky Pavilion, pinalampas ko iyon dahil sa konsiderasyon sa Pavilion Master, ngunit ngayon ay iniinsulto mo si Lord Molly. Kung hindi ka mamamatay ngayon, mahihiya akong humarap sa 10 ninuno ng sorcerer. Nang matapos ang kanyang mga salita, 30 pulang rogue cultivator ang agad na nagtipon ng kanilang primal energy, na naging napakalakas. Ang 10 light purple na bilog sa ibaba ay lalong tumindi. Nang makita ito, tumawa ng may tagumpay si Ren Biao, ang kapangyarihan ng 10 sorcerers, Lasho. Ngayon, tila maaari ka na lamang tumakas. Ang 10 sorcerers ay hindi lamang basta 10 nangungunang masters. Sa isang kisap mata, 10 bilog ang mabilis na nabuo. Nanatiling kalmado ang mukha ni Lasho, na walang ipinakitang pagkagambala. Ito ba ang tinatawag ninyong kapangyarihan ng 10 sorcerers? Ang primal energy ni Huang ay nagsimulang umakyat, ang kanyang mga damit ay punit-punit na. Ang kanyang mga pupil ay unti-unting naging isang itim at isang puti. Ngumisi siya, mayroon lamang akong isang kahilingan, ibigay ninyo si Yan Yin at ililigtas ko ang Evil Sky Pavilion. Nagsalita si Lasho nang walang pakialam, gusto mo si Yan Yin. Muling umakyat ang aura ni Huang. Si Yan Yin ay isang inosenteng mamamayan. Bakit nagpapanggap na niloloko ang iyong sarili, Senyor? Sinasadya ni Ren Biao na magsalita ng malakas, Lu Zhou, nabuhay ka ng napakatagal. Hindi mo ba alam na ang inosenteng mamamayan na si Qin Huang ay maaaring mahigit 2,000 taong gulang?
Nang marinig ito, biglang bumaling si Huang para tingnan siya. Ang kanyang pag-uugali, mga mata, at aura ay sumailalim sa kumpletong pagbabago. Maingat na isinara ni Ren Biao ang kanyang bibig. Ang taong lumulutang sa harap niya ay hindi na si Huang. Ang nakapalibot na light purple na primal energy ay ganap na umatras sa katawan ni Huang. Ang mahinang pressure na inilabas ay nagdulot ng panginginig ng hangin. Ang pinuno ng Ten Sorcerers, si Huang, ay opisyal na bumaba kay Huang. Ang nakapalibot na pulang rogue cultivator ay sabay-sabay na yumuko. Pagbati kay Lord Huang, ibinabari ni Ren Biao ang kanyang sariling tindig. Ipinagtagpi niya ang kanyang mga kamay, na sumusunod sa isang magalang na saludo upang salubungin si Lord Huang. Nang makita ito, mabilis na nagtanong si Woude tungkol sa mga intensyon ni Pavilion Master Lasho. Bagaman nagulat si Lasho sa kanyang puso, nanatili siyang kalmado at nakakubli sa panlabas na anyo. Akala ko noong una, ang pormasayon na ito ay para nakawin ang harang, ngunit lumalabas na ito ang kapangyarihan ng Ten Sorcerers. Nangangahulugan ito na ang ating kalaban ay naging Ten Sorcerers. Ang gayong kakilakilabot na kalaban ay tiyak na hindi kayang hawakan ng ilang disipulo. Dapat ko pa bang gamitin ang Peak Experience Card? Hindi pa ito nag-iinit. Ang bawat paglitaw ng isang taong may pulang mata ay sinalubong ng isang saludo. Ang iba pang 7 witches ay nagtataglay ng mga katawan ng mga pulang rogue cultivator. Ang mahinang purple na enerhiya ay nagliliyab sa kanilang mga katawan tulad ng apoy. Ang pinuno ng Ten Sorcerers, si Huang, ay malamig na tumingin kay Lasho. Kaya, isa ka lang na junior na halos 1,000 taong gulang. Ang tono na ito ay walang alinlangan na sa Ten Sorcerers. Siya lamang ang makapagsasabi ng ganoong bagay sa ilalim ng langit. Mabilis na umalangaw si Ren Biao, Elder Huang, malamang na si Yan Yin ay nasa loob ng Evil Sky Pavilion. Mangyaring kumilos upang lipulin ang Evil Sky Pavilion. Ang mga purple na apoy sa mga katawan ng Ten Sorcerers ay lalong tumindi, at ang kanilang momentum ay mas malakas kaysa dati. Ang mga tao sa lumilipad na karwahe ay tumingin sa kanila mula sa malayo. Mabilis na nag-isip si Lasho ng isang panlaban. Ang 10 purple na bilog ay tumataas pa rin, masamang primal energy. Hindi magtatagal bago bumaba ang lahat. Ayon sa nakaraang sitwasyon, kayang hawakan ni Duan Mushi at Mingshirin sina Huang at Wu Guan. Upang harapin si Ren Biao, isang solong nakamamatay na suntok ang kailangan upang pabagsakin siya. Ang iba ay isang magulong pulutong lamang. Hindi dapat katakutan. Dagdag pa, kasama sina Duan Mushi at Lu Sharon, kayang pantayan ni Woude si Lu Sharon. Si Duan Mushi, na may katinuan, ay maaaring hindi sumali sa labanan, ngunit kahit na sumali siya, sa pinakamarami ay kailangan ng isa pang card. Ayon sa kasalukuyang presyo ng mga props, tiyak pa rin itong panalo, ngunit ngayon ay mahirap sabihin. Ang Ten Sorcerers ay lumitaw ng pansamantala sa pamamagitan ng pormasayon, katumbas ng 10 Masters. Paano magiging kalaban nila ang mga disipulo? Ang Ten Sorcerers ay mga namatay ng ninuno. Kung gagamitin ang Fatal Blow card ng walang merit point rewards, magiging sayang iyon. Iyon ay magiging malaking kawalan. Medyo mahirap ang sitwasyon. Nang marinig ang mga salita ni Ren Biao, ngumisi si Huang, Xin Huang. Mangmang, ang komentong ito ay nag-iwan sa lahat na medyo nalilito. Naguguluhan si Lasho, kung gayon, ikaw ang pinuno ng Ten Sorcerers, si Huang. Direktang tumingin din si Huang kay Lasho, kaya, ikaw ang master ng Evil Sky Pavilion, si Lasho. Bilang mga ninuno ng Ten Sorcerers, bakit kusang loob na maging mga tuta ni Mo? Nang marinig ang mga salita ni Lasho, biglang tumalim ang mga mata ni Huang habang nag-cruise ang kanyang mga palad. Ang marahas na mahinang purple na primal energy ay nagtipon at nakumpleto ang mga gawain ng Ten Sorcerers, hindi mo dapat pakialaman. Sa pagsasabi nito, inilabas niya ang primal energy sa kanyang kamay. Ang marahas na primal energy ay lumakas sa hangin, na kalaunan ay bumubuo ng isang impact ng enerhiya na may diameter na 4 hanggang 5 metro. Nang makita ang kalaban na kumilos, nanatiling hindi natitinag si Lasho tulad ng isang bundok, dahil naramdaman na niya na nagsisimula ng magbago ang primal energy ni Woude.
Sumugod si Wawuda patungo sa purple na bilog, kasama ang 8 trigrams pattern na nagpapalitan sa pagitan ng liwanag at dilim sa ilalim ng kanyang mga paa, at 6 na seal script character na naglalabas ng gininto ang liwanag sa paligid ng kanyang katawan.